mga tao na humanga sa kapwa-tao dahil nung pinag-pray ng pastor, gumaling. Kaya diyan tayo sa simbahan na yan, diyan tayo sa pastor na yan, dahil makapangyarihan yung simbahan, makapangyarihan yung pastor. Mali po. Walang kapangyarihan ng simbahan, walang kapangyarihan ng pastor. Ang makapangyarihan ay si Jesucristo lamang. You are here and we are here because the power of Jesus Christ. Amen. Kaya sayang ang oras at panahon kung hindi natin nararamdaman ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. At I'm so blessed. Si Sister Bless, magaling na rin. Brother Ryan, kung next year ka pa loobin ng Panginoon makapagtugtog, it is good. More worship, more prayer, more trust in the Lord. Alam niyo po mga kapatid, dati hindi ko pinangarap makatayo sa likod ng pulpito. Hindi ko pinangarap na makatugtog. Ang pangarap ko lang, maranasan ko ang kapangyarihan ng Diyos. Maranasan ko ang presensya ng Diyos. Ang pangarap ko lang pumalakpak. Ang pangarap ko lang sumigaw. Pero meron palang higit na pangarap ang Diyos sa atin. Amen! At sa atin pong mga sa akin pong mga pamangkin, ina-acknowledge ko. And then sa nag-donate po ng 35,000 para sa pampagawa sa likod. Hindi ko na babanggitin ang pangalan. Maraming salamat. Next year, next week or last week, mayroon na magkaroon ulit ng bagong sasakyan na expander. Mayroon ng high-ace. Wow! Amazing blessings of God. Lahat ay pwede sabihin, wow! Sabihin mo sa iyong katabi, wala kang kotse? O di wow? Wala kang gastos sa gasolina, mga kapatid. Amen! Ano mang mayroon tayo, kotse ba yan o laruan, magpasalamat tayo sa Diyos dahil buhay tayo, mga kapatid. At salamat din sa ating pong leadership, sa ating pong Sunday School Department. Maraming salamat po. At amen. Sino yung gutom? Amen. Yung gusto ng lumantak ng mga pagpapala na mula sa Diyos. Amen. Now, sense. Sino dito walang kamay? Lahat tayo, kumplito ang kamay. Amen. Bawat isa sa atin mayroong ability. Tama? Hindi pare-parehas ang ating ability. Maaari, napapahanga kasi ibang tao, sana ganun ako sa kanya. Sana yung ability ko katulad sa kanya. May mga taong ganun. Pero sa oras na ito, mga kapatid, walang sana ako katulad niya. What is your ability? And what is my ability? Basta para sa Diyos at gagawin natin yung lahat para makangiti at maluwalhati ang Diyos. Believe me or not, pag-uwi natin sa ating mga bahay, habang naglalakad na tayo, makikita natin yung pabor ng Diyos sa bawat isa sa atin. Minsan sinasabi natin, parang yung Christian's view, parang puro blessings na lamang lagi ang pinag-uusapan. Mga kapatid, dumaan tayo sa butas ng karayong bago pagpalahin. Amen. Amen. Sila pastor, ang ganda ng sasakyan nila. Sila pastor, ang ganda ng bahay nila. Sila pastor, pinagpapala na sila. Puro lang tayo sila. Tayo naman ngayon, mga kapatid. Amen. Sabihin mo sa katabi, tayo naman. Dati sila. Tayo naman ngayon. Sa iyong ayaw, hindi ko na kayo pipilitin, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. At muli kayo po'y aking inaanyayahan tumayo. Sabihin mo sa iyong katabi ulit, tatlo, kamayan mo. Ubusan dito ng lakas. Ubusan dito ng boses. Amen. Ubusan ng lakas, ubusan ng boses para pagpapalakpak, para pagsigaw sa ating dakilang Diyos. Amen. Ang Kristiyano ay walang buhay without the Holy Ghost revival, without the Holy Spirit of God. Kung gusto natin ang spiritual na buhay, we need Jesus. Amen. Praise the Lord. Sister Beverly, siya'y muling naging dalaga at nagpaparamdam yung ibang mga dalaga kanina. Ha? Kila Sister Jubilin, dalawa silang dalaga.
Amen? Pero huwag malungkot pag nag-isa. Sapat na si Jesus. Dahil pag si Jesus ang kasama natin, mga kapatid, naku po, napakasaya ng ating buhay. Now, without further ado, ang ating pong mga ngaral, mga kapatid, sa umagang ito ay hinata. Praise God. Wapo. Amen. Marami ng kamatayan na pinagdaanan. Pero hindi mamatay-patay. Dahil may purpose pa ang Diyos sa kanyang buhay. Amen. So wala na pong pagtatagal, mga kapatid. Kaya kung po sinabi kanina, ubusan ang boses. Dahil yung ating pong mga ngaral ay ubos din ang boses. Amen. Inuubos natin ang ating lakas. Inuubos natin ang ating boses para sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Kaya sabi ko kanina, mamaos ka na kung mamaos. Dahil kapag ginawa natin yan for the glory of God. Maniwala ka man o hindi, mga kapatid, mayroon pong kapalit yan sa ating pong Panginoon. Pinatawagan ko na po ang ating mga ngaral from Mindanao. Pastor Dom Lasida Junior. Lagi ko pong sinasabi, mga kapatid, may kapatid po yan na marin. Kaya magpakabait tayong lahat. Palapakan natin ang Diyos. Praise the Lord. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Palapakan natin ang Panginoon. Sabi ni Pastor na ubusan ng lakas. Pero depende pa rin sa inyo, mga kapatid. Praise God, kasi naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi tayo pinipilit. Amen. Tama po ba, mga kapatid? Praise God. So sa hindi pagtatagal, salamat, Pastor. Kahapon, mga kapatid, pumunta kami dito sa church. Masaya ko kasi nakita ko si Pastora at saka si Pastor. Sabi ko, makaligtas ako. So sabi ni Pastora, ikaw ba rin? Praise the Lord. Pero mga kapatid, praise God, hindi natin may tatago ang kabutihan ng Diyos. Palapakan natin siya, mga kapatid. Hallelujah, ilang ulit na natin sabihin, mga kapatid, mabuti ang Diyos, talagang mabuti ang Diyos, mga kapatid. Praise God. So may verse akong basahin. Pastor, salamat. Then Pastora, salamat. Praise God. Pagkatapos ito, mga kapatid, mamaya tayo pa rin mag-preach sa halainin. Praise God. Kaya sabi ko, hindi tayo magtatagal ngayon, mga kapatid. 20 minutes, tapos na tayo. Okay? Praise God. Pang-ayaw nyo eh. Hindi, dagdagan natin. Praise God. So 3 pieces ko na ito nabasa, mga kapatid. And hindi natin natapos, hindi natin nabalikan, mga kapatid. Kung naalala nyo, last preaching natin, doon naman tayo natapos sa buhay ni Job, mga kapatid. Psalms chapter 91, verse 14 hanggang verse 16. Psalms 91, verse 14 hanggang verse 16. Because he hath set me his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. Verse 15, he shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Last verse. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Hinihiling ko ang ating butihing pastor sa pag-pray. Praise God, ang manaming Diyos sa umaga dito, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Kami po ang aming mga kaluluwa ay muling makikinig ng mga pananalita, mga word of wisdom namin sa Panginoon na nagmumula sa iyo. And we pray the word of encouragement, Panginoon, maging sa aming preacher. Thank you, Lord, for your anointing. Punasan mo kanyang makalupang labi ng iyong kapangyarihan, Panginoon, na habang siya'y nangangaral, ikaw ay kumikilos sa aming kalagitnaan. Gamitin mo lamang siyang channel of blessings na bawat salita na lumalabas sa kanyang mga labi ay ayon sa iyong kalooban na siya magpapalakas sa aming mga kaluluwa. Kami po ay naniniwala, Panginoon, na mayroon kang laging panibagong mensahe sa bawat isa sa amin.
In Jesus' name. Amen. Amen. And God bless mga kapatid. Pwede na po kayong umupo. Praise God. At sa mga bisita, sa mga first timer na nag-join, isang family ata, isang family. Praise God. Welcome mga kapatid. Then prayer namin na hindi ito yung huli, kundi ito yung simula na makasama namin kayo. Praise God sa paglilingkod sa Panginoon. Praise God. At nakita ko mga kapatid na masaya ang lahat. Praise God. Halos lahat nakangiti. Hindi lahat, halos lahat lang. Praise God. Pero now mga kapatid, praise God. Alam natin na naparito tayo mga kapatid dahil sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Kalimutan mo na yung problema mo sa bahay mo. Praise God. Kalimutan mo na mga kapatid yung bayarin mo. Praise God. Wala kang ibang isipin ngayon kundi ang Diyos, mga kapatid. Praise God. Wala tayong ibang isipin ngayon kundi ang mapasalamatan natin ng Diyos, mga kapatid, sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. At alam natin mga kapatid na narito tayo dahil mabuti ang Diyos sa atin. Amen. Amen. At sa mga taong wala sa labas, hindi natin masabing hindi mabuti ang Diyos sa kanila. Mabuti pa rin ang Diyos sa kanila kasi hanggang ngayon hinihintay sila ng Diyos para makabalik mga kapatid sa kalooban ng Panginoon. Praise God. Purihin ang Diyos. Ating palakpakan mga kapatid. Hallelujah. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng mensahe kasi hindi namin alam as a preacher mga kapatid. Hindi namin alam kung ano ang pangangailangan ng bawat isa. At sasabihin natin mga kapatid, Diyos lang ang nakakaalam at ito yung prayer natin ngayon mga kapatid. Hindi ko man alam kung ano yung needs nyo sa araw na ito. Pero in the name of Jesus Christ, I pray. Hallelujah! Na yung needs natin sa araw na ito mga kapatid, praise God, ay kayang ibigay ng Diyos. Hallelujah! Maaaring kailangan mo ngayon ang healing, mga kapatid. Maaaring kailangan mo ngayon ang financial breakthrough. Hallelujah! I assure you, kayang ibigay ng Panginoon sa iyo. Dahil walang imposible sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen! Praise God, mga kapatid. Sabi ko kanina 20 minutes, depende sa kalooban ng Diyos. Amen! Depende sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Sabi ko, Lord, ito hindi madaling gawain yung as tinawag ka ng Diyos para mag-preach mga kapatid, hindi madali yun mga kapatid. Kasi una kang susubukin kung ano yung ipag-preach mo. Totoo mga kapatid, pag i-preach mo mga kapatid, ang Diyos ay healer siya. Dadaan ka talaga sa matinding sakit. Amen! Pero mga kapatid, talagang totoo na mabuti ang Diyos. Kahit may mga taong ayaw na, kahit may mga taong tatalikod na sa kanilang problema, pero tayo mga kapatid, tandaan natin, kahit anong mangyari sa buhay mo, mananatiling mabuti ang Diyos. Amen! Palakpakan natin ang Diyos mga kapatid. Excited na ba kayo sa salita ng Diyos? Palakpakan natin siya mga kapatid. Praise God! Hallelujah! Ilang beses mga kapatid pinag-pray ko, Lord, gusto kong masigurado kung ako lang ba ang may gusto nito o ikaw talagang tumawag sa akin. Maganda, Brother Rod, na manigurado tayo. Kasi kung kalooban lang natin mga kapatid, mapahamak tayo. Ilang beses ko talaga pinag-pray mga kapatid, Lord, kalooban mo ba tinawag mo ba? Ako baka ako lang tumawag sa sarili ko. Totoo mga kapatid. Sa Bisaya pa, tinunanay niya itong pag-alagad sa Ginoo. Praise God. Sabi ko, Lord, tinawag mo ba ako? Ilang beses ako mga kapatid na naginip na nag-preach ako mga kapatid. Then yung pastor namin sa probinsya, sectional secretary, nakita ko sa panaginip ko, nag-preach ako sa isang crusade. After preaching mga kapatid, binigay ko yung microphone sa kanya. Praise God. Ilang beses yun mga kapatid. Then pangalawa, praise God, nag-preach ako sa maraming tao. Hindi ko kilala kung sino yung mga tao. Pero napakaraming tao mga kapatid. Praise God. Habang nakatayo ako, yung pastor namin mga kapatid, may ibinato sa akin na papel. Pagtanggap ko sa papel mga kapatid, ang nakasulat doon, outline. Praise God. Pagtanggap ko sa papel, nagsimula akong mangaral doon sa panaginip ko at nakagising ako. Sabi ko, Lord, ikaw ang tumawag sa akin, hindi tao. Kaya hindi ko to. Kaya nung sinabi ni Pastor, Pastor, hindi ba sa linggo? Sabi ko, sige Pastor, hindi ko yan matanggihan mga kapatid. Hindi dahil sa tao, kundi sa Diyos na tumawag sa atin mga kapatid. Kaya I-encourage ko today, hallelujah, hindi kapitbahay mo ang tumawag sa iyo. Tinawag ka ng Diyos. Hindi aksidente sa mga mahal naming bisita. Hindi aksidente na narito ka ngayon. May purpose ang Diyos. Bakit narito ka?
natin ang Diyos, mga kapatid. Sa Bible, mga kapatid, may history sa Bible. Habang binabasa ko ito, mga kapatid, tumutulo yung luha sa mga mata ko. Alam niyo po kung bakit? Ito'y history, mga kapatid, sa buhay ni Mephibosheth. Sino nakakilala ka Mephibosheth? And 2 Samuel chapter 4 verse 4, may isang anak si Jonathan at ang pangalan ay Mephibosheth. Alam niyo ang history ni Mephibosheth, siya ay pilay. Salamat, Pastor. Siya ay pilay. Walang pilay dito ngayon. Wala. Walang pilay dito. Palakpakan natin ang Diyos. Walang pilay dito. Si Mephibosheth ay pilay. 5 years old pa lang siya nang siya ay naging lumpo. Alam niyo kung bakit naging lumpo si Mephibosheth? Dahil siya ay tumakas. At anong dahilan bakit tumakas siya, mga kapatid? Kasi sa isip niya, papatayin siya ni Haring David, the time si David ang king. Bakit, mga kapatid? Kasi si David ang pumalit kay Saul. Si Saul ang unang hari sa Israel. Naghari si Saul, mga kapatid, at the age of 40, nag-reign siya 2 years, mga kapatid. Dali lang, di ba? Bakit? Kasi hindi siya sumunod sa Diyos. Pinalitan si Saul ni King David. Tingnan natin, mga kapatid, kung ano yung history, kung ano yung kabutihan ng Diyos. Nang si David na ang naging hari, mga kapatid. Praise God. Balik tayo kay Mephibosheth. Praise God. Naging pilay siya dahil tumakas siya, 5 years old pa lang siya. Saan pumunta si Mephibosheth? Sa Lodebar. Praise God. Sa Lodebar. Ngayon, mga kapatid, praise God. Sabi nila, bakit tumakas si Mephibosheth? Bakit siya tumakas? 5 years old pa lang siya. Bata pa siya. Bakit siya papatayin ni David? Pero mga kapatid, praise God, lahat ng lahi ni Saul kailangang patayin. Kasi kaaway sila ni David. Doon ko naintindihan bakit lumayas si Mephibosheth. Kasi takot siya na patayin ni David. Nakuha niyo, mga kapatid, dahil takot siya, kaya lumayas siya. Pero mga kapatid, tingnan natin yung history sa Bible. Praise God. Nang si Mephibosheth ay pumunta sa Lodebar. Pagdating ng chapter 9, mga kapatid, praise God, verse 1, pupunta sa baba. Sabi ni David, mayroon pa bang natira sa mga sangbahayan ni Saul para iparamdam ko sa kanya yung pagmamahal. Sabi ni David, mga kapatid, at mayroong natira, mga kapatid, hallelujah, sa mga alipin ni Saul, ang pangalan ay Ziba. Si Ziba, mga kapatid, siya yung, kumbaga sa lahat ng alipin, siya yung leader. Kasi hari si Saul, marami siyang alipin, mga kapatid, marami siyang kayamanan. Siya, praise God, ang tinawag. Sabi ni Ziba, mahal na hari, sabi niya kay David, may natira pa, praise God, sa lahi ni Saul. Siya ay si Mephibosheth. Sabi ni David, saan naroon si Mephibosheth? Sabi ni Ziba, andun siya sa Lodebar, mga kapatid, sa bahay ni Makir na anak ni Amel, sabi ng Bible. Praise God. At ating tandaan, sabi ng Bible, ang place of Lodebar, ano ibig sabihin? No pasture. Sino masaya doon? Pag sinabing no pasture, ano? Walang makain. Palawakin natin, mga kapatid, ang Lodebar ay isang disyerto. Sabi ng Bible, kahit anong pananim, hindi mabubuhay doon. Doon si Mephibosheth nakatira. Galing siya sa Lodebar. Pero sabi ni David, ipakuha si Mephibosheth. Dalhin niyo sa aking harapan. At kinuha ni Ziba si Mephibosheth at dinala sa harapan ni David. Ito yung topic ng preaching na ito, mga kapatid. From Lodebar to the table of praise. From Lodebar to the table of praise. Ang Lodebar, walang pag-asa na lugar. Ang Lodebar, walang makain na lugar. Pero kinuha si
Mephibosheth doon, mga kapatid, at maaaring isa ka sa mga taong tulad ni Mephibosheth. Hindi man tayo pilay physically, pero kadalasan sa atin naging pilay dati spiritually. Alam niyo mga kapatid, bakit? Hallelujah, napalayo tayo sa presensya ng Panginoon. Hindi tayo makalakad papunta sa simbahan, pilay spiritually. Pero salamat sa Diyos, wala na ngayong pilay spiritually. Nandito ka na, nakarating ka sa simbahan. Hallelujah. Hindi ka na pilay. At isa lang sa dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Kinuha ka ng Diyos sa lugar na kung saan walang makain, lugar na walang pag-asa. Dinala ka ng Diyos sa buhay na punong-puno ng pag-asa. Ini-enjoy mo na ang pabor ng Diyos. Kung ikaw sa kalagayan ng Mephibosheth, ano kaya ang maaari mong maramdaman? Ngayon, hindi ko alam ng problema niyo. Hindi mo niyo rin alam kung anong problema ko. Pero isa lang ang solusyon ngayon. Bumalik ka sa Diyos. Bumalik ka sa Diyos. Isa lang ang solusyon. Hindi solusyon ang tumakbo. Tumakbo si Mephibosheth, naging pilay siya. Pag lumayo ka sa Diyos, maaaring mapahama ka. Ito yung mensahe na nakuha ko, mga kapatid. Isa sa dayan, bakit naging pilay siya? Kasi lumayo siya. Kung malayo ka sa presensya ng Panginoon, mas lalong walang pag-asa sa labas. Mas lalong mahirap sa labas. Kaya, I encourage you today na nasa presensya ka na ng Panginoon, huwag ka nang lumabas pa. Huwag ka nang lumayo pa. Mananatili ka na. Ngayon, mga kapatid, praise God. Ang buong history, nagtaka ako, bakit hinanap ni David si Mephibosheth? Nang nabasa ko ang verse, nagtataka ako, bakit kayo hinanap niya? Inalungkat ko, mga kapatid, doon sa unahan na chapter na verse na ulit, sa 1 Samuel pa lang. Kaya pala hinanap ni David si Mephibosheth kasi ang anak ni Saul na si Jonathan, tatay ni Mephibosheth, best friend ni David. Doon ko nakita, mga kapatid, bakit hinanap ni David si Mephibosheth. Ngayon, praise God, ilang beses nangyari nang naging hari si Saul at si David, mga kapatid, ang susunod na hari. Ilang beses nainggit si Saul kay David. Napansin niyo, mga kapatid? Kasi si David laging nagtatagumpay at si Saul naman laging palpak. Laging palpak lang kasi wala na sa Diyos. Wala na sa ayos ang buhay niya. Pero si David, lagi siyang nagtatagumpay. Ilang beses pinagtangkaang patayin ni Saul si David. Pero isang beses, mga kapatid, nagkatagpo silang dalawa. Sabi ni Saul kay David, mas mabuti ka kaysa akin. Sabi ni Saul, kasi ginawan kita ng masama, pero ako, wala kang ginawang masama sa akin. Kasi yung respeto, mga kapatid, nakita ni David, pwede niyang patayin si Saul ilang beses sa Bible, pero hindi niya pinatay. Kasi yung respeto niya doon sa unang leader sa kanya. Ay, mga kapatid, yung respeto, mananatili pa rin, mga kapatid. Praise God, ilang beses pwede niya patayin, hindi niya pinatay. Dahil yung respeto niya kay Saul, asay. Pero sabi ni Saul, hindi mapipigilan, ikaw ang magiging hari. Nakita ni Saul. At sabi ni Saul, kapag ako'y patay na, nakiusap si Saul kay David sa 1 Samuel chapter, basta 1 Samuel, mga kapatid, kay 2 Samuel na tayo, sa 1 Samuel, mga kapatid, praise God, nakiusap si, chapter 22, okay, nakiusap si Saul, kapag ako'y patay na, sabi ni Saul kay David, huwag mong puputulin ang aking binhi.
ipanumpa mo sa akin ngayon sa pangalan ng Panginoon. Hindi mga kapatid, pag nanumpa sila gamit ang pangalan ng Panginoon. Kaya hindi yun pwedeng baliwalain. Hindi yung basta-basta ma-erase dahil gamit ang pangalan ng Panginoon. Sabi ni Saul, ipanumpa mo ngayon sa akin sa pangalan ng Panginoon. Huwag mong puputulin ang aking binhi pagkatapos na ako ay mamatay. Alam ni Saul, mamatay siya. Pero hindi ang mga Pilisteo pumatay kay Saul. Di ba nagpakamatay Saul sa kanyang taba? Na-depress si Saul, nagpakamatay siya kasi ang akala ni Saul, baka nag-abutan siya ng mga Pilisteo at papatayin siya, saktan siya. Pero sabi niya, magpakamatay na lang siya kasama ang kanyang yung alagad niya, mga kapatid. Praise God. Yun ang mangyari sa tao, tatalikod sa Diyos. Nakita niyo ang view sa Bible, mga kapatid. Lahat ng tumalikod sa Diyos, walang mabuting wakas. At lahat ng lumapit sa Diyos, nagkaroon ng mabuting wakas. Walang pakialam pala ang Diyos kung ano yung naramdaman mo dati, kung ano yung nakaraan mo. Tingnan mo si Mephibosheth, ano yung nakaraan niya, pero walang pakialam ang Diyos sa nakaraan ni Mephibosheth. Ang importante sa Diyos, yung future ni Mephibosheth. Wow! Wow! Alam niyo mga kapatid, praise God, dati kaaway tayo ng Diyos kasi ayaw natin sumunod sa Diyos. At dapat tayong patayin katulad ni Saul. Si Jonathan patay din. Pero ang good news, si Mephibosheth kahit pilay, pero buhay. Amen. At si Mephibosheth ang patunay na ang Diyos hindi tumitingin sa kalagayan sa labas. Palampakan natin ang Diyos. Palampakan natin ang Diyos. Kasi kung hahanapin ang Diyos yung mga qualified physically, yung mga tao na kapatid na kumpleto, sa atin mga kapatid, marami tayong kaputiran sa probinsya, walang kamay, walang paa mga kapatid, pero naglilingkod. So, pero naman may kasama kami sa church, wala nang kamay, brother Crucero, alam niya, wala nang kamay mga kapatid. Praise God, hindi yan ang tinitingnan ng Panginoon. Yes. Ang tinitingnan ng Panginoon mga kapatid, Yes. yung kanyang pangako sa tao. Yes. Hallelujah, isa lang. Ang pinakamalalim na dahilan bakit kinuha ni David si Mephibosheth, kasi nangako siya sa Diyos. Right. Nangako kasi siya na hindi niya pwedeng putulin ang lahi ni Saul, na kahit masama, pero may chance pa rin. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Lahat tayo ng masasama, pinatay ng Diyos. Lahat tayo nagawa ng kasalan, pinatay kagad ng Diyos. Sino kaya ang nakatayo ngayon? Wala. Pero dahil ang Diyos, praise God, hindi niya tinitingnan kung anong nasa labas mo. Yes. Hindi niya tinitingnan kung anong meron sa iyo ngayon. Ang tinitingnan ng Diyos kung paano kanya iligtas. Yes. Ang tinitingnan ng Diyos kung paano kanya maakay sa kanyang kalooban at madala sa kanyang magandang plano. Tingnan niyo mga kapatid, hallelujah, sa Bible, hindi si Mephibosheth ang naghanap kay David. Si David ang naghanap kay Mephibosheth. Ito yung kalagayan ng tao at saka ang kalagayan ng Diyos. Sa kalagayan ng tao natin mga kapatid, hindi tayo ang unang naghanap sa Diyos. Ang Diyos ang unang naghanap sa atin mga kapatid. Hindi mo pwedeng ipagbayabang. Ganito ako ngayon kasi minahal ko una ang Diyos. Mali! Ganito tayo ngayon dahil una tayong minahal ng Diyos. Praise God! Diba? Si David ang umanap sa kanya at lang doon na sa harapan mga kapatid. Sabi mga kapatid ni Mephibosheth, mahal na hari, sino ako para kaawaan mo? Tingnan niyo mga kapatid sa Bible. Praise God. Ako'y parang isang asong patay na. Sabi niyo, ano yung asong patay na? Wala nang pakinabang. Asong patay na, wala nang future, patay na eh. Tayo yun mga kapatid dati. Pero salamat sa Diyos. Anong sabi ng Diyos kay Mephibosheth? Anong sabi ni David kay Mephibosheth? Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Sabi ng Bible mga kapatid. At ang sunod na pangyayari, sabi ni David kay Mephibosheth, sabi niya din kay Ziba na alipin, lahat ng pagmamayari ni Saul na iyong Panginoon ay ibabalik ko kay Mephibosheth. Wow! Lahat ng nawala na pag-aari ng lulo mo na si Saul, ibalik ko. May nawala na ba sa inyo? Sister Chat lang nag-email sa inyo, wala? May nawala na ba sa inyo? Marami. Pero sabi ni David kay
Mephibosheth, lahat na nawala sa mga bagay na pag-aari ng lulo mo, ibabalik ko sa iyo. Kapag nasa presensya ka na ng Diyos, there is restoration. Amen. Hallelujah. Alam niyo ba, pag nasa presensya ka ng Diyos, dati nangina ka, pero pwedeng ibalik ng Diyos ang kalakasan mo. Sobra pa! Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. May good news pa, mga kapatid. Hindi pa tapos ang buhay ni Mephibosheth. Ito yung kasunod. Binalik na yung lahat. Sabi ni David kay Mephibosheth, kakain ka sa aking hapag. Hapag, lamesa. Tama no? Table. Kakain ka sa aking hapag na parang isang hari. Praise God. Na-imagine nyo yung mga kapatid? Doon na siya sa lamesa ni David. Sabi ni David kay Ziba, lahat ng lupa ay bubukirin nyo. Kumbaga, bungkalin, tangnan nyo. Lahat ng ani, dalhin nyo kay Mephibosheth. Tingnan nyo sa Bible, mga kapatid. Gaano siya pinagpala ng Diyos. Na si Mephibosheth dapat sa lahi siya ni Saul, masasamang tao, dapat alisin na, dapat patayin na, dapat walain na. Pero tingnan nyo kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Palakpakan natin ng Diyos, mga kapatid. Palakpakan natin ng Diyos, mga kapatid. Sabi ni David, lahat ng maaani nyo, dali nyo sa hapag. At ang sabi ng Bible, si Mephibosheth kumakain sa hapag ni Haring David, mga kapatid. Nag-i-enjoy sa doon. Kahit pilay man yung dalawang paa niya. Pero at least hindi niya na kailangan maghirap pa. Kumakain na lang siya araw at gabi. Walang pawis na lumalabas sa katawan niya. May pabor siyang naangkin, mga kapatid. Dahil natagpuan siya ni David. Ito yung story. Hallelujah. Sa kalagayan ni David, siya ang Diyos. Sa kalagayan ni Mephibosheth, tayo yun, mga kapatid. Salamat at tayo'y natagpuan ng Diyos. Salamat at tayo'y nakita ng Diyos. Salamat sa paghahanap ng Panginoon, ng hinanap ng Diyos. Yung mga tao kailangan maligtas. Isa ka sa mga tao kailangan maligtas. Nang hinanap ng Diyos, yung mga tao kailangan pagalingin. Isa ka sa nahanap ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Balik tayo sa topic natin. From Lodibar to the table of grace. Hallelujah, ulitin ko. Ang Lodibar, lugar na wala ka ng pag-asa doon. Lugar na imposible ka na makaahon sa kahirapan. Pero salamat, mga kapatid. Hallelujah, habang inaaral ko ang mensaheng ito, mga kapatid, praise ang sabi ko, Lord, nakita ko ang sarili ko sa mensaheng ito. Ang pamilya namin maaaring galing sa place of Lodibar. Sa mga hindi nakakilala sa amin totally, wala kayong pakialam bakit hindi nyo nakilala kung ano ang aming mga pinagdaanan. Pero kay Brother Carl, Brother Shenwin, sila yung mga tao, kumbaga sila yung mga saksi ni Jehovah. Mga saksi ba? Mga saksi. Mga witness, mga kapatid. Sa buhay namin sa probinsya. Kasi doon, maghanap buhay kami doon. Maglinis kami sa sagingan. Sabay-sabay kami, mga kapatid. Hanggang dito, hindi namin na-expect na sabay-sabay pa rin kami. Mga kapatid, hanggang dito. Alam niyo, mga kapatid, anong taon kayo umuwi sa probinsya, Brother Ramel? 2015. Okay, 2015 yung Pastor Elgin. That time, mga kapatid, praise God, nang umuwi sila ni Brother Ramel sa probinsya. Ang bahay namin kubo. Alam ni Brother Carl sa Brother Sherwin, kaya yung kubo doon, sabi ni Brother Sherwin, hindi daw gibain, hindi daw sirain. Sayang daw yung memories ko. Di ba, brother? Sabi ni Kuya, sirain natin yan, magpagawa tayo ng bagong bahay. Sabi ni Brother Sherwin, ayaw lang, sayang ang memories na to. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kubo lang yun. Sila mismo at Elgin, Ramel, nakatulog sa kubo na yun, mga kapatid. Kung saan kami kakain, ligpitin, mga kapatid, lagyan ng balik, doon din kami mahiga. Tanongin niyo yan, mga kapatid, kaya hindi kami mahiya, mga kapatid. Yan yung buhay namin doon. Yari sa kawayan. Anak ng liking kawayan.
Ang bahay yari sa kawayan. Ito mga kapatid, pero that time nagpalitson tayo 90 kilos, no? Bumawi na! Yan yung sabi ng Bisaya, Bro Melke, bala pobre pero hilas. Masaya kami mga kapatid. Totoo, yung bahay, yung kubo na yun nangyayari sa kawayan, hilas talaga may balkoni. Sa kawayan. At doon yung mga bata, mga kapatid, every Sunday, may Bible study yung mga bata sa bahay yun, sa kubo na yun. Nila yun mga kapatid. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Sir Elgin, Bro Rami, ito umuwi tayo ng probinsya ngayon. Hindi na tayo matutulog sa kubo. Maging sino sa inyo pumunta doon, libre kayo. Basta magbaon na kayo. Ito mga kapatid, hindi na tayo matutulog. Dati yung Sister Margarita, yung nanay namin, isa lang yung bahay niya sa mag-isa. Yung panganay namin, isa din yung bahay niya sa mag-isa. Yung kuya ko, Brother Rizal, mag-asawa, may parang sariling bahay na rin. Sa akin na lang yung... Totoo mga kapatid, hindi biro ang buhay. Galing tayo sa buhay, sinasabi ko na, nai-relate ko yung buhay ko dito. Galing tayo, praise God, sa Lodibar. Na yung buhay natin mga kapatid, sino magkakala, praise God, Pastor Junari, di ba sa pinagdaanan mo, pastor ka na ngayon, ginagamit ka ng Diyos sa iglesia nito. Sino nagkakala niya? Ganun kabuti ang Diyos. Hindi ko kayo pipilitin ngayon, pero ang naramdaman ko totoo, kapag lumapit ka sa Diyos, hindi ka pipilitin ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Tingnan mo yung buhay mo. 10 taon na yun nakalipas. Kung anong buhay meron ka, kaysa buhay meron ka ngayon. Huwag sabihin wala kang narating. Sabi nila, wala daw akong marating. Hindi na alam kung saan-saan na ako marating. From Lodibar to the table of grace. Ini-enjoy na ni Mephibosheth ang blessings. Ini-enjoy na natin ang pabor ng Diyos. Kahit ayaw maniwala ng iba, pero ako sabihin ko, ini-enjoy na natin ang pabor ng Diyos. Ini-enjoy na natin ang pabor ng Diyos. Yung dating pangarap lang natin, ngayon ini-enjoy na natin. Yung dating sinasabi lang natin, balang araw may ganito ako, ngayon kitang-kita mo na, nasa kamay mo na ang mga bagay na yan. At ngayon mga kapatid, sabihin ko sa iyo, kahit nandito tayo, ini-enjoy natin yung blessings, yung kaaway hindi humihinto para hantingin tayo. Hindi pa tapos ang story ni Mephibosheth. Nagkaroon ng problema sa paghahari ni King David, mga kapatid. Si 2 Samuel, chapter 21, Pataas mga kapatid. 3 taon walang makain. Nagkaroon ng crisis mga kapatid sa pagkahari ni David. Hindi lahat ng panahon abulan siya. Tama. Nagkaroon ng crisis mga kapatid. Kailangang ipapatay ang natitira pa sa mga lahi ni Saul. May natira pa sa mga asawa ni Saul mga kapatid. Sa iba. Kailangan ipapatay. Ang kalaban nila na tayo, yung Gibeonites. Sabi ng mga tao, mahal na hari, kailangan ibigay sa amin ang 7 anak o sa mga lahi ni Saul para aming ibitin o papatayin namin. Pero sa 2 Samuel chapter 21, verse 7 hanggang verse 8, sabi ng Bible, naghihinaya si David kay Mephibosheth. Tapos na nag-enjoy si Mephibosheth mga kapatid sa chapter 9. Pero hinahunting pa rin sila mga kapatid, nag-aaway. Maaring yung consequence ng kasalanan andun pa rin mga kapatid, hinahabol pa rin sila. Pero mga kapatid, ito lang yung masasabi ko. Hinahabol ka man ang consequence sa mga kasalanan mo kahapon. Ang masasabi ko lang, the grace of God will always prevail. Palaging mga
David ang iniingay sa kanya ng mga sakupan niya. 7 lalaki, mga kapatid. Pero mga kapatid, inalis doon na hindi kasama doon si Mephibosheth. Totally lahat ng lahi ni Saul, pinatay talaga. Kasi sa panahon ni Saul na namatay, 3 anak lang niya. Si Jonathan. Kung yung dalawa, sa kalimutan ko. Basta 3 anak niya, sabay niya namatay. Pero mayroon pa sa mga lahi nila na natitira. Gusto ipapatay lahat. Pero ang natira, si Mephibosheth. Siya lang talaga ang nakatira. Dahil sa tingin ni David sa kanya, bigyan siya ng pabor. Dahil sa pangako ni David kay Jonathan at sa kay Saul. Alam niyo ba mga kapatid, na hindi mababago yung pangako ng Diyos, hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Yun yung laging nanginibabaw. Di ba sino sa atin dito nakaranas mga kapatid? Hallelujah, na sa panahon ng pagsubok, naisip na sa, hindi na siguro ako magsimba. Sino nakaranas yan? Yung iba wala talaga. Pero mayroong iba. Siguro hindi na ako mag-church kasi mas lalo ako nasa Panginoon, mas lalo akong sinusubok. Totoo naman mga kapatid. Lalo kang lumapit sa Panginoon, may pagsubok. Hindi madali ang paglilingkod sa Diyos. Hindi madali. Walang madali mga kapatid. Praise God. Yun nga sabi nila, wala lang shortcut sa success. Dapat maranasan mo mga kapatid. Tingnan mo mga kapatid. Sabi ng ibang preacher, kung mabait ang Diyos at mabuti ang Diyos, sana si Mephibosheth pinagaling sa kanyang pagkapinay. Sa inyong side, okay yun mga kapatid. Kung mabait ang Diyos, sana hindi naging pilay si Mephibosheth. Maraming pwede tayo mga kapatid itanong. Marami tayong question doon mga kapatid. Pero hindi natin ma-question ang Diyos. Siya ang nakakaalam kung ano yung mabuti para sa atin. Tingnan mo, praise God. Nang si Mephibosheth ay ando na sa lamisa sa hapag ng hari. Doon siya nakatingin sa pagkain. Sabi ng Bible, sino nagutom na? Doon siya nakatingin sa lamisa. Hindi sinabi ng Bible habang kumakain si Mephibosheth, tinitingnan niya sa ilalim yung paa niya. Doon siya nakatingin sa pagkain sa lamisa. Ano yung mensahe nito mga kapatid? Naniligtas na tayo ng Panginoon. Mag-focus tayo sa kabutihan na ginawa ng Diyos. Amen. Right. Kasi minsan, yung pabor na sa harap na natin, naging bulag lang tayo spiritually. Pero salamat sa Diyos, tingnan natin yung kabutihan ng Diyos. Huwag mong pansinin yung negatibong sitwasyon. Mananatili yan dyan mga kapatid. Diyos lang ang nakakaalam yan. Alam niyo kung bakit hindi inayos ng Diyos yung pagkapilay ng Mephibosheth? Remember, si Mephibosheth na lang ang natira sa lahi nila. Lahat patay na, si Saul, si John patay na. Kung hindi naging pilay si Mephibosheth, baka si Mephibosheth ang susunod kay Saul. Nakita niyo mga kapatid? Hindi ako gumawa ng outline. Ano mga kapatid? Kasi dati sabi ko, mahirap gumawa ng outline, pastor. Di ba? Mga pastora, mga pitsen. Mahirap gumawa ng outline. Maglagay ka ng text, topic, intro, body, climax, conclusion. Sabi ko, hindi ako mahirapan, hindi ako gagawa. Sabi mga kapatid, tingnan mo yung story doon. Bakit hindi pinagaling? Kasi naisip ko tama, no? Nanatili siyang pilay para wala siyang magawang masama kay David. Kasi baka patayin niya. Kung sa Bisaya pa, simubalos niya ito. Wata ka ba no? Kung sa espiritu, musunod siya yung una. Mutraidor siya. Oo, kasi patay na lahat ng lahi niya. Pero tingnan mo kung ano kabuti ang Diyos. Lahat ng sitwasyon na pinahintulot ng Diyos, masasabi mo mabuti siya. Masasabi natin mabuti siya. Ngayon natin ma-realize na tayo, ngayon natin maunawaan mga kapatid, kung ano yung napaaga ng plano ng Diyos sa buhay natin. Hayaan natin siya kumilos sa buhay natin mga kapatid. Hindi ko alam anong problema mo yun. Sister Beverly, hindi ko alam kung bakit kinuha ng Diyos yung partner mo. Hindi natin alam yun. Diyos lang ang nakakaalam. Hindi ba namin alam kung bakit kinuha ng Diyos yung tatay namin, yung pangalawa sa panganay namin, yung tiyuhin, yung tatlo sabay. Hindi nga namin alam kung anong dahilan bakit kinuha ng Diyos. Pero ngayon ko unti-unting nakita yung mga bagay na pangarap ng tatay namin, ini-enjoy namin ngayon.
ko, pangarap nila magkaroon ng motor. Pangarap lang nila nun mga kapatid. Ngayon nun sa probinsya, 6 yung motor. Yung driver doon, 2 na lang yung boy. Alam niyo bahay namin dati maliban doon sa kubo? Yung bintana namin hindi masara. Hindi naabutan. Kasi pag tunay yun sa amin, hindi yung isang bahay na. Yung pintuan, hindi masara. Yung bahay na iniwan ng tatay namin, namatay ang tatay namin. Yung pintuan, mga kapatid, hindi masara. Yung bintana, hindi masara. Bangian, kiwi! Tumatawa lang tayo, tawa na lang ang pinto, mga kapatid. Hindi masara. Pangarap nila, nagsisigap sila. Pangarap lang nila yung para maayos yung buhay ng mga anak nila. Although kinuha na sila ng Diyos, pero ini-enjoy namin ngayon yung pabor ng Diyos. Wala na si Saul, wala na si Jonathan, pero i-enjoy ni Mephibosheth yung pabor na dapat mo sana sa kanila yun. Maaring sa atin din mga kapatid, magpasalamat tayo sa mga taong nauna sa atin. Tayo yung bunga ng kanilang mga prayers mga kapatid. May mga tao dati, iniiyakan tayo na ang taong ito, gamitin mo Panginoon. Ang taong ito, pagpalain mo Panginoon, na wala man sila, pero yung prayer nila, ito ito yung prayer niya. Huwag mo ubusin ang lahi ko. Tinupad ni David. Kung tinupad ni David, higit na tupo pa rin ng Diyos ang kanyang pangako para sa ating lahat mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos mga kapatid. Kaya ang pagod na sa atin ngayon, dapat natin itong i-enjoy. Hindi natin dapat ipagmayabang. Dapat glorify ang pangalan ng Diyos. Sabihin ko man sa'yo, ano mga katayuan meron ka ngayon, para dapat ang Diyos na purihin. Kung nasa struggle ka pa, purihin ang Diyos. Kung nagtagumpay ka na, purihin pa rin ang Diyos. Hallelujah! 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 Sino tayo ngayon mga kapatid? Maaaring ikaw, nasa church na ito, dahil may mga pastor na pipray sa'yo. Nakatayo ako dito ngayon mga kapatid. Alam niyo may isang pastor sa probinsya. Praise God. Habang nagpe-pray siya mga kapatid, ito yung pastor namin sa church na yun. Ang prayer niya, Lord, sa birthday ko, hindi gift na material ang hingin ko sa iyo, kaluluwa. Pinag-pray niya yun mga kapatid. Birthday niya, first Sunday ko nag-attend sa church. Doon din ako, at that time nagpabaptize ako. Praise God. May mga taong nag-pray sa Panginoon. Tayo yung kasagutan ngayon. May mga taong nagmakahawa sa Diyos dati. Panginoon, maawa ka sa amin. Kaawaan mo ang aking sambahayan. Eh sabi mga kapatid, sino mag-akala mga kapatid? Maging kamag-anak namin ayaw sa amin. Kahit kamag-anak namin ayaw sa amin. Ano yan? Rejection. Kasi wala silang makukuha sa amin. I-reject ka dahil wala silang makuha sa iyo. Pero tingnan nyo, yung mga taong nireject ng tao, pero lumapit sa Diyos. Amen. Right. Hallelujah. Sino tayo ngayon mga kapatid? Hallelujah. Kung sino tayo ngayon, ito'y dahil sa grasya ng Diyos. Ulitin ko yung mensahe natin. From Lodibar to the table of grace. Wala man tayo, hallelujah, sa lugar na Lodibar mismo. Pero yung sitwasyon natin, kawawa talaga tayo. Pero salamat na lang mga kapatid. May commitment ang Diyos, may covenant ang Diyos. Na sabi niya, hallelujah, sa Hebrews chapter 13 verse 5, kung hindi ako nagkakamali, I will never leave you nor forsake. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Tama si David sa kanyang sinabi, with long life will I satisfy you.
ipakita ko sa Kanya ang aking pagliligtas. Nakita niyo ba kung paano tayo niligtas ng Diyos? Nakita niyo ba kung paano tayo dinala ng Diyos sa Kanyang kalooban? Marami ka nang pinagdaanan, sabi ni Pastor, ilang kamatayan na yung pinagdaanan natin, pero buhay pa rin tayo hanggang ngayon, mga kapatid. Bakit? Hallelujah! Gustong ipakita ng Diyos kung paano tayo iligtas ng Diyos. May isang kapatiran, ayaw talaga mag-church. Yung asawa niya faithful, siya hindi. Tricycle driver, sa probinsya lang mga. May nagkasakit doon ang deliver. Yung sakit niya, malubha na talaga. Hindi na makatayo. Kung uupo siya, kailangan buhatin para makaupo. Sabi niya doon sa asawa na isang babae ng church, mag-church tayo, masakit na mga, hindi na maka-ayaw ko. Sabi niya, mag-church. Sabi nung lalaki, ayaw ko. Hindi ko. Hindi ako. Sabi nung lalaki na may sakit, kailan ka pupunta sa church kung maging masakitin ka na tulad ko? Sabi niya, hindi na makatayo. Ang punto niya, habang makatayo ka pa, bumalik ka na sa Diyos. Habang makalakad ka pa, bumalik ka sa Diyos. Kasi ang Diyos, mahaba ang pasensya ng Diyos. Mahaba ang pasensya ng Diyos. Hallelujah, mahaba ang pasensya ng Diyos. Hindi mo kayang sukatin kung gaano kahaba ang pasensya niya. Dahil kung hindi mahaba ang pasensya ng Diyos, wala ka ngayon, wala ako ngayon. Dahil sa pasensya ng Diyos, narito tayo mga kapatid. Narito tayo ngayon. Like David, may pasensya si David. Hinanap niya si Mephibosheth. Ayaw ni Mephibosheth. Bakit mga kapatid? Na-misunderstood ni Mephibosheth. Dahil tayo sa topic bago tayo magtatapos. Na-misunderstood niya. Dahil iisip mo yung kung makita ako ni King David, baka matulad ako sa aking mga lolo, sa aking tatay, papatay ni David. Ayaw ni Mephibosheth magpakita kay David. Pero ang hangarin ni David, gusto niya hanapin si Mephibosheth para alagaan, para mahalin, para bigyan ng pabor. Hallelujah. May mga sitwasyon sa buhay natin. Takot tayo mga kapatid. Hallelujah. Pagbabalik ako sa Panginoon, baka patayin ako ng Diyos dahil marami akong kasalanan. Pag mag-church ako, ano kaya ang mangyari sa buhay ko? Baka doon ako ipahiya ng Diyos dahil marami akong kasalanan. Hindi ganun ang Diyos mga kapatid. Hallelujah. Tandaan natin, hinanap tayo ng Diyos hindi para ipahiya. Hinanap tayo ng Diyos. Hallelujah. Dahil gusto ng Diyos, paramdaman natin ang dakilan ng kapatid. Hinanap tayo ng Diyos. Gusto ko mga kapatid sa oras na ito. Hindi ko kayo pipilitin sa oras na ito. Pero ang mensahe ng Diyos, ramdam na ramdam ko kung gaano siya natuloy sa ating buhay. Ramdam na ramdam ko kung ano yung ginawa niya sa buhay ko. Wala man tayong nakita sa unahan pa. Pero isa lang masabi natin mga kapatid, kapag nasa presensya na tayo ng Diyos, huwag natin isipin yung mga bagay na sa likuran natin. Isipin natin yung ngayon mga kapatid, kung gaano tayo ngayon binigyan ng Diyos ng pabor. Huwag mo nang balikan yung masama mong kahapon. Huwag mo nang isipin yung dati mong bisyo. Huwag mo nang balikan yung dating ikaw. Hallelujah, Mephibosheth. Hallelujah, iniisip niyo pa mga kapatid, ano kaya ang buhay ko? Hallelujah. Pero mga kapatid, ngayon, tingnan natin. Hindi humihinto ang away para hanapin sila. Hallelujah, para patayin sila. Pero sa history sa Bible, ang nanatili at nag-enjoy ng pabor, si Mephibosheth. Pilay man siya physically, pero sa nakita o mga kapatid, sabi ng Bible, may anak si Mephibosheth, may mga alipin siya, pinagpala siya ng Diyos ng lubusan. Hallelujah, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Maaring sabihin mo siguro, ako na ang huling pag-asa sa pamilya namin. Lahat ng kapatid ko may bisyo, magulang ko may bisyo, ako na lang nung yung nasa church ngayon. Pero pwedeng gamitin ka ng Diyos. Pwedeng ikaw yung dahilan para maligtas sila. Pwedeng ikaw ang dahilan para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Pwedeng ikaw ang gamitin ng Diyos. Bago tayo magtatapos mga kapatid, tingnan natin yung kalagayan natin ngayon. Tingnan natin yung kalagayan natin ngayon. Kung bumantayan yung iba, hayaan mo yung iba. Ikaw, hayaan mo yung katabi mo bago tayo magtatapos.
ikaw, tayo, sa harapan ng Diyos. Lord, sino ako sa harapan mo? Ang sinabi ni Moses, sino ako para kawaan mo? Ako'y tulad ng isang asong patay na. Pero ano ang reply ni David? Huwag kang matakot. Lord, hindi ako karapat-dapat gamitin. Lord, hindi ako karapat-dapat pagpalain. Pero ang maging sagot ng Diyos ngayon, brother, sister, huwag kang matakot. Kung sa tingin mo hindi ka karapat-dapat, Diyos lang ang nakakaalam. Diyos lang ang nakakita. Pwede kong sabihin, totoo, Lord, hindi ako pwedeng tatayo, hindi ako pwedeng gamitin, pero Diyos nagalakan. Tingnan mo yung sarili mo ngayon, ginagamit ka na ng Diyos. Nasa church ka ngayon, wala ka sa labas, kahit anong mangyari, babalik ang Diyos ngayon, ligtas ka. Sorry kung nasobra ako sa oras na kapatid, pero naramdaman ko kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Naramdaman ko kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Wala akong pakialam kung hindi ito ma-appreciate ng ibang tao. Pero na-appreciate ko yung ginawa ng Diyos. Yes. Right. Nakita ko yung ginawa ng Diyos. Oh, hallelujah. 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 Sisigaw ako, O Diyos, hindi sa mga tao na sa paligid ko. Sisigaw ako dahil sa ginawa mo. Don't forget the message. Wow! From Lodibar to the table of grace. Ini-enjoy mo na ngayon yung grasya ng Diyos. I feel the presence of the Lord. Tayo lahat mga kapatid. Naramdaman ko yung pabor ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Balik ko yung panahon sa ating pastor. Malaya tayo mga kapatid na